Billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mga kapatid sa Islam, tayo ngayon ay natapos na natin ang isa sa mga haligi ng Umrah, at ito yung niya natin, at ito yung pagsuot ng ihram. Ito yung pagsimula ng ating paglalakbay sa papunta ng Makkah para isagawa ang ritual na Umrah. Susunod na ritual ay ang gagawin natin na pagtawaf natin. 7 beses na pagtawaf. Lalo na sa mga baguhan, kailangan ninyo to marinig. At kung halimbawa sana hindi mangyari na magkaiwalay kayo, at least kahit papaano alam mo yung gagawin mo. After ng tawaf ng 7 times sa Kaaba, ay didiretso ng sa'i. Pag nakapagsa'i ka, pangatlong haligi yun ng Umrah, then pagkatapos noon ay yung tahallul o di kaya yung halq o di kaya al-qasr. Ibig sabihin, yung magpapagupit ka ng magpapakalbo, mas mainam yun, mabuti. O di kaya ang gagawin mo ay magpuputol lamang. Itetrim mo yung buhok mo. Yung iba kasi nagpuputol lang silang ilang sa mga gilid-gilid lang, pero ang sabi ng mga pantas, kailangan dapat buo maputulan ito. So ngayon, dahil nandito na tayo sa estado ng Umrah, ang dapat natin gawin, ang paramihin natin dito ay ang talbiya ng labbaik Allahumma labbaik. Ang sabi ng mga pantas, ang pagtalbiya ay hindi kinakailangan na jamaah, grupo. Hindi yun pwede, dahil iwasan natin yung maging bid'a ito. So pwede bawat isa nagsasabi, lalo na yung mga kalalakihan, dapat naririnig. Yung mga kababaihan naman ay silent lang sila, na ang nakakarinig lang ay sarili nila. Halimbawa, yung paglabbaik natin, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Subhanallah, mga kapatid, kung mamanmanan natin ang ibig sabihin ng pagtalbiya na ito, labbaik Allahumma labbaik, kumbaga sinasagot mo yung panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ikaw ay nagsasabi na, Ya Allah, nandito na kami ngayon, tinugon namin ang iyong panawagan. Labbaik Allahumma labbaik, nandito kami ya Allah. Labbaik la sharika laka labbaik, ya Allah, nandito kami na kami ay hindi kailanman nagtatambal sa iyo. Ikaw lang mag-isa. Kung bakit kami mag-uumra, bakit kami gagawa ng mga mabubuting gawain, ay para lamang sa iyo to, aming tagapaglikha. Wala kang katambal sa iyong pagka-Diyos, sa mga pangalan at mga katangian mo. Inaalay namin ang buhay namin sa iyo. Nagsasakripisyo tayo, mga kapatid, nahihirapan tayo, kailangan natin dito ng matinding pagtitimpi, pagsasabar. Nandito na tayo sa estado ng pag-umra, pumasok na tayo sa nusok ng pag-umra. So yun ang paramihin natin, pati yung mga dua, ang ating mga panalangin sa Allah. Dahil ang mga dua sa oras na isipin nyo, subhanallah, bakit hindi natin paramihin ang dua natin? Dahil nandito tayo sa 3 uri ng klase na kumbaga katanggap-tanggap ng Allah ang ating mga panalangin. Una, ang isang musafir, ang naglalakbay sa Allah, lalo na kung naglalakbay ka para sa Allah, ay tinatanggap ang iyong mga panalangin sa Allah. Isa na yun. Pangalawa, tinatanggap ng Allah ang ating paglalakbay dahil tayo ay nasa estado ng Umrah.
Pangatlo, tayo ay nasa buwan ng Ramadan. Allahu Akbar. Gigi tituptero na panakpan. So, pangnitano, agusong mga istighfar tano, sisagyang ka bulan Ramadan. Pagkatapos noon ay ganun din yung mga istighfar natin. Huwag natin ayaan na minsan matutulog lang tayo. Actually, pagdating natin sa hotel, mga more or less 1 hour lang darating na tayo doon. Pero sa mga sandaling ito, kung kakaya natin na hindi makatulog, yung gawin natin yung parami ng istighfar, yung talbiya, paghingi sa Allah, at hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga taong tunay na kanyang kalulugdan sa araw ng paghukom. Patatawarin sa ating mga kasalanan, Allahumma amin. At tanggapin ang ating mga panalangin sa ating mga magulang, mahal natin sa buhay, na nawa sila ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Innal hamda, ang lahat ng papuri, ang lahat ng luwalhati, pasasalamat ay nauukol lamang sa iyo, ya Allah. Katotohanan, ang ating mga panalangin, ang papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi sapat ito para siya ipurihin natin sa kung paano niya pinuri ang kanyang sarili. At mismo siya mismo ay pinupuri at niluluwalhati ng lahat ng kanyang mga nilika dito sa sanlibutan na ito. Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ang mga 7 kalangitan at kalupaan at ang sa pagitan nito, ang lahat ng mga nandirito at lahat ng mga nandito sa mundo, sa kalawakan, nakikita, hindi nakikita, naririnig, hindi naririnig, lahat ng mga ito ay pumupuri, lumuluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi natin batid kung paano sila pumuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga aya sa Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, pumupuri at tumuwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga nandito sa sanlibutan na ito. Alhamdulillah mga kapatid, napabilang tayo sa mga tao na pumupuri at lumuwalhati sa Allah. Napabilang tayo sa relihiyon na siyang relihiyon na katanggap-tanggap sa Allah at tanging niyang tatanggapin. Ang relihiyon na kung saan ang sistema at panuntunan ng ating buhay ay lahat na ito sa Islam. This is what they say, Islam is a perfect religion because everything you do, whatever the aspect of your life, you deals with Islam. Even when you are sleeping, when you are eating, you are talking with someone, when you are performing umrah in Hajj, giving sadaqah, even when you are sleeping, even in the month of Ramadan, because you are taking a rest for the sake of Allah, and this is also considered as a worship to Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, you cannot find this in any other religion. This is the religion that Allah has chosen to humanity, the only success in this world and also in the day hereafter. Allah said in the Holy Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Today I have perfected your religion and I have completed my favor upon you and I have chosen for you Islam as your religion, as your way of life. So alhamdulillah, we are truly blessed and guided by Allah subhanahu wa ta'ala because we belong to those who worship Allah in the right path, in the right way, the way it was done and perfected by our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang panghuli mga kapatid, itong pag-umrah natin, tignan nyo, yung pagsabi natin ng labbaik Allahumma labbaik. Bakit natin sinasabi yun? Na ya Allah, nandirito kami. Tinatanggap namin ang iyong panawagan sa amin. Nag-iisa ka lamang, wala kang katambal, wala kang kasama, ikaw lamang ang tunay na sinasamba at pinupuri namin. Katotohanan, ang lahat ng papuri, luwalhati at pasasalamat sa iyo at ang aming buhay ay aming inaalay sa iyo. Innal hamda wan ni'mata, ang lahat ng mga biyaya ay mula sa iyo lamang ya Allah at ito ay aming kinikilala na mula sa iyo. Wan ni'mata lakal hamd, lahat sa iyo papuri.
At lahat ng ating buhay, mga kapatid, ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din yung pagsabi niya sa Quran, Inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Say, Muhammad, indeed my prayers, my sacrifices, my life and my death, all for Allah subhanahu wa ta'ala, and I am one among those who truly believe and belong to those who accepted Islam. So mga kapatid, subhanallah, ang buhay natin, ito ay para lahat sa Allah. Napakamapalad natin, lalong-lalo na tayo ay mag-uumra ngayon sa unang Jum'a ng Ramadan. At hindi lahat ng tao ay binigyan ng Allah ng pagpapala na makapag-umra ngayon. So napabilang tayo doon. So bakit natin sinasabi yung labbaik Allahumma labbaik? Batid nyo ba ang Allah subhanahu wa ta'ala nung nasabi niya sa Quran? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'ad a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa'adhin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalaw wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Ang ibig sabihin ng talatang ito, wa'adhin fin nas bil hajj. Sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. Hindi pa ipinapanganak si Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Ya Ibrahim, ipanawagan sa mga tao. Si Ibrahim, nandito lamang siya sa Makkah, kasama ang kanyang anak na si Ismail, nung ginagawa nila ang Kaaba, itong Blackstone na pupuntahan natin. At correction, ang Blackstone na ito ay hindi ito sinasamba ng mga Muslim. Ito ay simbolo lamang ito na ang bahay dalanginan dito sa mundo na pinagtitipunan ng mga Muslim sa bawat lupalop ng mundo ay dito sa Makkah. Kailanman hindi yan makakatulong, makakapagbigay ng benepisyo o makakahadlang sa atin dahil bato lamang yan. Yun ang pagsabi ni Omar ibn al-Khattab na ikaw ay bato lamang, la tanfa wa la yadur, walau lam qabbalaka Rasulu sallallahu alaihi wasallam lam akbilok. Ikaw ay isang bato, hindi ka makakapagbigay ng benepisyo o makakapahamak sa kahit sino. Wala kang silbi, bato ka lamang. Kung hindi ko nakita na hinalikan ka ni Propeta Muhammad, ay hindi rin kita halikan. Kasi ang relihiyon natin, mga kapatid, ay sam'an wa ta'atan. Yung pagsunod at narinig natin sa mga turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nung nanawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sabihin kay Ibrahim na, ya Ibrahim, ipanawagan sa mga tao sa buong sangkatauhan na maparito sila sa Hajj. Maparito sila dito sa pagbisita dito sa Makkah, dito sa bahay na ipinagawa ko sa iyo, itong Baitullah il-Haram dito sa Makkah. Ya'tuka, darating ang mga sangkatauhan na gagamitin nila, ang darating sila sa kanilang sariling mga paa, sa sarili nilang mga yapak, gamit nila ang mga iba't ibang uri ng kanilang sasakyan. May dumating, mga kapatid, itong pagdating natin sa Makkah, maski yung mga naunang siglo, dumarating sila na nakakamelyo, sumasakay sila ng mga kabayo, at sa pag-develop ng sensya, dito may mga kotse na, may mga train, mayroon ng mga eroplano, lahat. At darating ang mga tao na manggagaling sila sa bawat lupalop ng sulok ng mundo na hindi natin alam na mayroon na palang mga Muslim sa ganitong mga lugar na ito. Allahu Akbar. Tapos sabi ni Ibrahim alayhi salatu wasalam, Ya Rabbi, kayfa unadi? Aking Panginoon, paano ako magsasabi dito sa Makkah na mga tao mag-hajj kayo? Ni walang tao. Kami lang, kung walang ganong tao rito, paano nila maririnig ang aking boses? Sabi ng Allah, Ad-din ya Ibrahim falanal istijab. Ya Ibrahim, gawin mo ang pag-uutos ko na ikaw ay manawagan, kami na ang bahala para bumigay tugon ang sino mang nanaisin namin na makarating sa Makkah. Walay, ang nakakasaklap dito, mga kapatid, nakakaiyak dito, sabi ng mga pantas na nawagan si Ibrahim. Sabi ni Ibrahim, Ya ayuhan nas, hajju baitillah. O mga sangkatauhan, mag-hajj kayo at maparito kayo sa
bahay dalanginan ng Allah sa Makkah. Ang nangyari mga kapatid nung sinabi ni Ibrahim, sabi ng mga mufassirs dito sa ayat na ito ng mga pantas, ay tumugon ang lahat ng binigyan ng Allah ng tawfiq, ng pagmamahal, na sila ay tumugon na makarito sila at maparating dito sa Hajj. Sino yung tumugon? Yung mga bata na nandoon pa lang sa sinapupunan ng kanilang mga ina sa oras na yun. Yung mga bata na hindi pa ipinapanganak. Yung mga tao na hindi pa inailabas sa mundo. Kasama tayo doon mga kapatid. Nanawagan si Ibrahim, tumugon na tayo ay nakarating dito. Ibig sabihin nun ay likas sa ating puso't isipan na makarating dito dahil sa pagmamahal natin sa Allah at tayo ay tumugon sa panawagan ng Allah. Kaya sinasabi natin na labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, nandito kami sa panawagan mo na mag-hajj o mag-umrah kami at nandito kami at ito ay para sayo at luwalhatiin ka. Matan mga luksami mga pagremi, aso tao, apakatalinguma, sa lagi dia di makapag-hajj, di makapag-umrah, namiyak alala limurun wallah. Madakla tao, apkasakit, malay kadato, malay tamok, na din yang kagaga. Nasaka, napiakalbudan narka wallah, amiyatagu kasi. Madakla mga Muslim sa interwa dunia, nakabaya yan na makaumasi iya makapag-hajj, makapag-umrah. Nada tawfiki wallah, kadi kagaga tamok, di kagagabagar aguda siran mapad ko mga inimbitar wallah. Allahu Akbar. Nasaka na miya pad ko inimbitar wallah. Alala yun, apakataling umasisagyang gaya di tanu di kapnay kapag umrah. Kagyang gaya kapag umrah na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siko mga bai. Apa magumrah kano? Kamata na so kapag umrah na aya balas yan na lagi debu o miyag haji kano na ayap na padiyo na sunabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rasulullah, damis ka maylay na pirati amis ka ya Rasulullah. Pag ninamir ka ya Allah, ami pagpadami sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kusurga ka. Allahumma amin. Nagya ba mga lukasakan, mga pagiriyakan, kaya pakapag-umratan namiya kalalay ni limu Allah. Sisita sa giyang kaya gawi iya Jum'ah. Yawmul Jum'ah khairul yawm alladhi tala'at fihi syams. Khulika fihi Adam. Adkhalahu Allahul Jannah wa ukhrijal Jannah. Wala taqumu sa'atu illa fi yawmil Jum'ah. Wa istijabud du'atus sa'at mawjud fi salatil fi yawmil Jum'ah. Giyangga iya gawi ya jemaat na si sugawi ada lagi diyan amya kapya kaya sebeng alungan ko mga gawi na si sagyang kaya alungan na jemaat. Gi sugawi aron inaden wallah su Adam alayhi salatu wasalam. Giyapan sugawi su Adam na piya kasuldu wallah sa surga. Nagyapan sugawi piya kalius kanyan wallah sa surga ko kaya uju kau no iblis. Nasi ko kaya unutin yang ko baya ginawa niyan, kaya unutin yang ko iblis na piya kaliu wallah sa surga. Nagyakaya taguyan si isa dunia. Nasa katanwa mga bawatan wadam na miya tagu sa dunia. Na kay mitawbat su Adam alayhi salatu wasalam. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, titu miyala lima miya ginawa miya tigo Adam. Agus yang kusir, agus sukaruman niya na suhawa. O di kaming karilaan, ya Allah, na miya padi kami din ko mga tao, amiyang alalapis. Nafastajaballahu taubatahuma. Natiyari ma'u Allah suka taubatu Adam. Agus suhawa, narinilaan siran wallah. Napakasulun siran bu wallah si iko surga. Si Koreano kaya pateran. Nasa katano mambuay nasisitano sa giyang kaya dunia. Apakabimban, pakalapis, pakabiray, kagadungan, apakalimpang aplimpang tanong niyang kung mga barandiya tano. Sigo mga tamok tano, sigo pamilya tano, sigo dunia. Na may kadimain ka umano siya ginawa niya na duwan-duwan yan din
kaya titwadar pa ako matanong na so alungan na mauri, alungan na abadiya, adad na tamanan yan. Pagkasulid no Allah sa surga sa mga tao, at yurduiran so simba irang ko Allah, paya kadakliran so mga kanggalbak sa kamapiaan, pinipipian iran sumbala alokosiran, mipipia siran ko mga karumayran, paya katayairan so mga karumayran na gusto mga watairan, pinipipian iran so mga tungan iran, sa tawag galbak sa mga kamapian si sagyang kaya dunya, na ulaika hum ashabul jannah, siran sa mga tao apakasulid no Allah sa surga, apakas lang sa maliwanag, sabab ko mga tao siran na ding gagalbak sa mapya, si sa dunya nalalambo, na si sa akhira na ayran masisimalaw, apakasulid siran wallah si iko surga yan. Allahumma amin, Allahumma adkhilna al-jannah waghfir lana wa tub alayna wa taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa a'malana innaka antallahu la ilaha illa anta subhanaka faqina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanaka rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Imanto mga pagremi naibagaytan wag yang kaya microphone sa giyang kaya sa pagaritan ng ustada si Umar Qadi ang mapamagusay niya nagyang kaya mga aturan agyang kaya kapakasusultan sa umrah agyang kaya kaya pag ihram tan falyatafadhal jazaka mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.